Hello. Uh, my name is Jack. Welcome to Pawikan Ledger. Mm, just to give you a introduction about Pawikan Ledger. Ano ba yung Pawikan Ledger? Pawikan Ledger is a cloud-based accounting system. In short, CAS. Uh, Pawikan Ledger is Filipino created siya. So ang mga product developers nito is ang nag-create is mga Pilipino. It uh, take years to create, but uh, uh, this year we decided to launch the Pawikan Ledger para magamit na siya ng mga uh, businesses. Um, So when we say kasi makikita niyo sa website, no, pagka nagpunta kayo ng website ng Public and Ledger, makikita niyo siya na this, right? So built for small and medium businesses. So meaning to say pang small saka medium lang ba talaga siya? Nope. Pwede rin to sa mga enterprise, mga medyo malalaking companies kasi nakalagay nga sa atin dito, 'di ba, yung powered by enterprise grade infrastructure. Hindi siya nakalagay lang diyan dahil yan. So, kasi ang back end natin, ang mga module natin is design talaga siya originally for the enterprise businesses, ang mga malalaki talaga. So, naisip ng mga developers kasi, 'di ba, ang nagiging problem ng mga Filipino businesses lalo na yung mga SME, ah, ang problem palagi diyan is yung mga recording. So, yun, 'di ba, kung lalo na kung compliant kailangan compliant kayo kay BIR, or kailangan yung i-monitor yung mga inyong new business. Pero syempre marami kayong outlet or medyo messy siya kasi gumagamit lang kayo ng Excel, or yung recording nyo is manual through books. Yun, medyo mahirap siyang gawin kasi technically kaya ka nag-create ng business is design siya. So papalaki, 'di ba? Pag maliit naman yung business mo, okay lang naman siya. Pero kung medyo nasa malaki na yung kung lumalaki yung kita mo, halimbawa, I would say kung nasa around 3 million na yung revenue mo, or 2 million yung revenue mo yearly, medyo may idea ka na mag-blow up yung business mo, na medyo talagang palaki siya. So, created siya to cater yung mga ganong businesses. But kung maliit ka and then gusto mo rin siyang subukan, kasi free naman tong Pawikan Ledger, mag-sign up ka lang dito. Free naman siya. ah, Pwede mo siyang subukan kung feeling mo kahit na yung business mo is sobrang liit, pero kailangan medyo naguguluhan ka sa recording at gusto mo lang maranasan gumamit ng CAS, pwede ka mag-sign up, free siya. Hindi mo kailangan ng credit card or anything. Ang pag-sign up sa atin is free at magagamit mo siya ng free. Of course, okay. I-explain ko mamaya yung pag-sign up natin, no? Ah, ang sinasabi natin regarding sa module, no, sinasabi natin ano ba yung module, Jack? Kasi medyo, 'di ba, medyo yung salitang module is medyo jargon siya for sa mga small businesses, sa mga medium businesses na hindi pa nakakagamit ng CAS. Ang mga module na sinasabi natin is tulad nung core accounting. May mga module tayo, yes, yung core accounting module, where kung mayroon kayong accountant na, I mean, may accountant kayo, medyo mas maiintindihan niya 'to. Pero ito yung mga ginagamit sa accounting. So kung, 'di ba, sa accounting kasi meron tayong double entry bookkeeping, mga journal entry, invoices, balance sheet, income statement, cash flow. Andito siya, kumpleto siya dito sa ano natin, sa Pawikan Ledger. Ah, Inventory and procurement, andito rin siya. Meron dito inventory tracking. Makikita mo kung ano yung inventory mo na pinakamarami kang stock pa, and then makikita mo rin yung pinaka-lowest stock, kung yung ano na yung delinquent na number ng stocks mo, makikita mo siya. At the same time, kasama sa inventory and procurement, hindi lang naka-slash dyan yung shipping. So, halimbawa, kung online seller ka, di ba? Or kung not online seller, okay lang din naman. Halimbawa kung ang business mo is nagde-deliver ka ng mga goods, 'di ba?
eh, order ang client mo, tatawag siya sa sales mo o kaya sa customer service, 'di ba? Tatawag siya and then i-de-deliver niyo yung product through Metro Manila or kung saan man 'yan, sa Visayas and Mindanao. So, ang nangyayari diyan kasi kung ang delivery niyo is, 'di ba, shipping niyo siya, ah, hindi siya basta in-order mo ngayon, deliver ngayon. Hindi. Kasi ang ano niya is scheduling. So meron din tayong shipping on that case na schedule yung delivery ng ano ng goods mo. And then mapupulfill lang siya kapag na-deliver na and then na-receive yung payment, 'di ba? Or yun yung ano eh, yun yung diyan papasok yung ating mga user, yung mga multi-user natin. So yan. Pero may gano'n tayo, aside from inventory tracking and procurement, yan. Sho-show ko sa inyo mamaya yung inventory and then yung core accounting. Isa pang sa atin is yung kung tax compliant ka, 'di ba? Ito yung medyo importante. Ito importante. Kasi kung tax compliant ka, and then alam natin na mahirap mag-create ng journal entry and then keep mo siya sa ledger, 'di ba? Kasi unang-una yung ano yung journalizing mo. Yan yung original ano natin posting natin. So medyo nakakalito yan. Kasi may journal entry ka for original entry and then kailangan mo rin siyang i-record sa ledger mo, sales ledger or then meron ka pang journal, yung mga purchase journal, 'di ba? Yung mga ganun. Medyo ano siya, kung yung track mo siya, syempre gagamit ka nun. Aside from gagamit ka ng ano ng manual, aside from that, gagamit ka rin ng Excel. Usually yung ginagamit kasi kailangan mong i-verify kung tama-tama ba yung recording mo on both end. And then kung medyo financial ano ka naman, whiz ka, so gagamit ka rin, siyempre iba-balance sheet mo siya, i-income statement mo siya, 'di ba? Kung gusto mo pang malaman, I don't think naman na kailangan niyo pa yung cash flow or kung kailangan niyo yung cash flow, 'di ba, medyo complicated na siya for, medium or small business. Lalo na kung ikaw lang yung owner, 'di ba? Ikaw lang yung gumagawa lahat, medyo mahirap siya. Hindi siya gano'n kadaling gawin. 'Yan, meron tayong ganyan, BR compliance. Ano kasi yan combined with the core accounting itself. Magkadikit pala. Actually, lahat 'to magkakadikit. Lahat naman yan magkakadikit Kumbaga, native siya sa CAS natin. So, isa pang feature ng CAS natin is yung document verification. Kasi, kasi pwede ka mag-issue ng invoice or pwede ka mag-issue ng receipt. Pero kasi, kung bibigay ka lang ng receipt, medyo paper 'yan, And then ang trail mo diyan is 'pag binigay mo sa kanya yung paper, 'yan, bibigay mo sa kanya yung paper, siyempre puwede niya sabihin na and depende kasi kung paano mo siya ibibigay, minsan kasi bibili mo lang yung ano mo, yung invoice mo, binibili 'yan, And then may mga number naman siya, mga sa binibigay ng BIR, mga control number and what not, 'di ba? Pero ito kasi ang features ng Public and Ledger is kung mag-i-issue ka ng invoice, bibigyan ka namin ng hash. Magkakaroon ng hash 'to, SHA-256 ang tawag nila do'n. Cryptographic siya na pwede mo siyang verify. Halimbawa, sinabi sa'yo na may binili kami, ito yung invoice or receipt na in-issue mo sa'min, pwede mo ma-verify yan. Kukunin natin yung SHA, tapos i-ano natin sa system, i-verify yan ng system kung tumama ba yung SHA doon sa binigay niyang invoice. Yan. Aside from that, yung security control, di ba? Kasi usually kapag may sakas kasi, ang mahirap gawin dyan is yung security and control Ang problem with the security and control is that, halimbawa, kung sa sales ka, 'di ba? Hindi mo kailangang malaman kung anong ginagawa ng accounting. Kailangan hiwalay kayo. Ang best example niyan is yung, 'di ba? Sabihin natin ang best example niyan is yung purchasing and then yung warehouse. Okay? Hindi pwede mag-create ng PO ang warehouse. Ang i-create lang ng PO is yung purchasing. Ang magre-receive nung goods is yung warehouse, 'di ba? So, ang mangyayari is, gagawin yung PO, i-approve yung PO. Ang actually, ano pa medyo complicated pa yan. Pag nag-create ng PO yung purchasing, nag-approve niya minsan accounting. Depende dun sa structure. So, di ba? Pwede yun hindi siya isang blanket approval. Ganun. Pero ito kasi, yung sinasabi ko is yung parang segregation ng duties natin na pag ikaw sa warehouse ka lang, hindi mo makikita dapat yung sa sales. Hindi mo makikita yun. Kung sa sales ka lang, of course, makikita mo yung sa warehouse, yung mga available na items and yun yung mga
Kung gaano pa siya karami, kasi siyempre kailangan may idea yung ano yung sa sales yung cashier kung gaano pa karaming nandiyan, 'di ba? Para kung may order, alam niya kung kakasya, 'di ba? So, yun yung mga security control. Halimbawa, kung meron ka ring accountant na kailangan mo ipakita yung, 'di ba? Kailangan mo ipakita yung cash mo. Meron din tayong sa yung viewing lang ang pwede niyang gawin, audit. Puwede mo siyang pakita kung kailangan ng government o kailangan ng BIR o kailangan ng accountant. Ang makikita niya lang is lahat ng ano mo, siyempre with your approval kasi kayo yung magke-create nun, ng username na gano'n, Tapos kayo rin ang magbibigay ng password. Puwedeng one time lang 'yun na gagamitin nila 'yun, eto siya, magsa-sign in sila, makikita nila yung yung trail nung workflow mo, 'di ba? Kasi pero hindi nila magagalaw. As in viewing lang. Wala silang karapatang i-edit siya or whatever, mga gano'n. 'Yan. Ah, Isa pa diyan yung ano natin, yung audit trail natin. Yung audit trail gano'n din. So, meron din tayong audit trail na halimbawa yung journal entry, makikita mo kung sino yung humawak. Halimbawa, isa pa is yung mga purchase order, sino yung nag-create, sino yung nag-approve, and then sino yung nag-receive. So, mga gano'ng scenario, makikita mo dapat yun. Pero ito kasing security controls na 'to, given 'to sa mga sa malalaki. Yung mga siguro sa SME puwede siya. Kung medyo marami kang people and kailangan mo ng tight and control ng security, magagawa mo 'yan, 'yan. Marami pang features 'yan, pagka gumagamit na kayo makikita niyo lang kung ano yung need mo, maano 'yan, mako-customize 'yan. Eto smart user experience, medyo maganda yung UI natin, hindi siya masakit sa mata. And then yung selection, hindi mo kailangang mag-selection ng, select ng, ano mo siya, yung sa customer saka sa vendor mo sa product. Kasi 'pag nagbigay ka niyan, yung selection 'di ba medyo mahaba, static siya, hanapin mo dun saka mo i-click. Dun searchable yung ano natin, kaya medyo maganda yung user experience natin. Isa pa is yung eto, pangmalakihan din 'to, medyo enterprise 'to, yung tamper evident bank reconciliation. Kung mag Ito yung medyo hinahanap na palagi ng other people, ah, yung bank reconciliation mo ba hindi ba siya na-tamper or what not, 'di ba? May ganyan tayo, ibina-blockchain natin siya. Hindi siya puwedeng magalaw. 'Pag in-approve na siya, makikita mo siya do'n, hindi mo siya puwedeng magalaw. And then may mga plug tayo diyan, kung ano yung outstanding transaction, ipa-plug natin 'yan ng 'pag 0 to 7 days, green, yellow, orange, mga gano'n. And then, ah, catch natin diyan yung mga stale na checks, before yung halimbawa kung meron tayong ano sa BSP na 6-month limit, So, ita-track din natin 'yan. And then meron din tayong HR payroll, 'yan, 'yan medyo saka ko nadi-discuss 'to 'no, medyo kung kailangan niyo. Pero kasi ang presentation ko ngayon is for small and medium businesses. And then meron tayong ito yung importante na medyo talagang medyo ano kami dito, pinagmamalaki namin 'to. Ito yung point of sale, which is native din siya sa ano natin, sa CAS natin. Kasi 'di ba, yung iba usually kung yung CAS, I will again mention the name of any CAS provider. Pero ito kasi sa Pawikan Ledger, yung CAS mo, yung sa CAS natin, itong CAS natin is yung point of sale mo is naka-embed din siya, native siya. Meaning to say, hindi mo kailangan kumuha ng POS. Kumuha pa ng POS sa business mo. Kasama na siya sa picture ng Pawikan Ledger. So halimbawa kung kaya sinasabi natin na ano siya on the fly siya. On the fly means pagka may sales ka, kung may sa mga counter mo, kung marami kang mga branches or something, automatic siya pasok agad sa sales mo, 'di ba? So parang on the fly siya. Kung ano nakikita mo sa phone mo or nakikita mo sa desktop mo ngayon, as in siya na 'yon. Siya na yung for the day mo or ang nangyayari ngayong event na nangyayari ngayon as it happens, gano'n. 'Yan. Automatic din siyempre kung nag-ano ka, kung may inventory ka, siyempre yung point of sale mo, kung may sale ka, babawas inventory mo, automatic din 'yun, kasabay 'yun. And then kasabay din 'yan yung journal entry at kasabay din 'yan yung recording sa sales mo and everything and whatnot, 'di ba? Ah, Meron din tayong dito yung yung i-invoicing. So ito kasi kailangan pa namin i-workout sa BIR 'to, Ito kasi kailangan 'tong i-test sa BIR. Pero kumpleto na yung programming namin dito. Yung code natin is kumpleto na kasi ang i-invoicing ng BIR is hollow siya sa sa Korea, South Korea na invoicing. So ginaya namin siya doon. Ang kailangan lang natin is i-test siya. Kailangan natin ng sandbox and then kasi i-test natin yung API natin through the BIR itself. So ito,
ang alam ko is kaya mabilisan din namin siyang ini-rush namin yung pag-ano nito, kaya mabilisan namin siyang ini-release. Kasi kumpleto naman na, eh, kumpleto na yung, module natin, eh. Aside nga lang dun sa manufacturing kasi medyo mabusisi nga siya, pero on the pipeline na yung manufacturing. Ito kasing BIR e-invoicing, kung online seller ka, 'di ba? Medyo and then alam ko may mga required na 'to, eh, mga required na, type of businesses na kailangan i-invoicing ka na starting, 2027. Pero ito kasing i-invoicing alam ko, 2 years ago pa 'to, kung hindi ako nagkakamali ano. Matagal na siya, kaya lang ni-require lang 'to ng BIR sa selected malalaking business yata siya and then mga ibang ibang businesses. Mas mga, may mga required silang businesses para sa i-invoicing. Pero, i-ano nila 'to lalo na sa mga online online seller this coming 2027. So, ite-test namin 'to sa BIR kasi kumpleto naman na yung module namin, eh. Kumpleto na yung, coding namin dito, kumpleto na yung ano, yung, lahat ng code na requirements nila. Kailangan lang ma-test siya sa sandbox and then yung API ng through the API. Mga gano'n yung ano, scenario natin. Pero kumpleto na 'to, 'yan. Kung kailangan niyo ng invoicing, puwede kayong mag-apply. Ita-try na natin sa BIR kung papasok yung, sales natin dun sa kanilang, database. Ah, isa pa is okay, ang question dito siyempre ang question niyo palagi is, paano ba yung bill ng pawikan ledger? Ang bill natin kasi, ah, may dalawa tayong type ng billing 'no, yung may tinatawag tayong pay as you go, eto siya, and then yung monthly plat. Okay, ano bang diferensya ng pay as you go dun sa monthly plat? Ang pay as you go, ito yun, which is, kaya nga 'di ba for small saka medium siya. Ang pay as you go is wala kang babayaran sa amin. Wala tayong yung, 'pag, login mo or yung pag-create mo pa lang ng account mo, meron ka ng may fee ka ng babayaran. Actually wala tayong gano'n, right? So mag-start ka ng free, pag-sign up mo, mag-start ka ng free, gamitin mo siya. Okay, meron kang 15, 3 invoices or kaya 15 bills, free yan, every month nag-aano yan, nagro-rotate yan. So, ah kung ganyan lang gagamitin mong invoice saka 15, bills, ganyang karami, technically magagamit mo yung software ng Pawikan Ledger for free. Yan. And then, ang ano lang dito is, ang bayaran lang natin dito is, per invoice is piso. So halimbawa kung small business ka o kaya online seller ka, 'di ba? Nag-i-issue ka ng invoice a day, sabihin natin 10 o kaya 15 na invoice a day, 'di ba? So, siyempre maubos mo na yung 15 invoice mo. Okay. So parang gano'n lang. 15 pesos a day or 15 depende sa gamit mo sa invoice kasi 'di ba? 'Yun. Kung hindi ka naman gano'n karami, siyempre pay as you, actually ano 'to, eh, dapat nga 'to, pay as you grow, eh, 'di ba? 'Yun yung naisip namin before, pay as you grow kasi mas medyo nagbo-boom yung business mo, mas marami kang kini-create na invoice, medyo siyempre, mag-a-add ka ng per piso per invoice do'n, 'di ba? Kung ang ano naman do'n is, ang trade-off natin is, kung wala ka namang 'di ba, medyo matumal ang business natin, 'di ba? Hindi mo kailangan mag-create ng invoice kasi wala ka namang ano, eh, wala ka namang sales, eh. So, wala ka ring babayaran sa amin. No problem do'n kasi wala wala namang ano do'n, eh. Pero baka ang question mo is, okay, hindi mo makapag-create ng invoice, magagamit ko ba yung system, 'di ba? Kung wala naman akong ini-issue na invoice kasi nga wala akong bente. Of course magagamit mo yung system. Walang problem do'n. Puwede mong gamitin siya, puwede kang mag-add ng product, puwede mong i-check yung mga ano mo, result ng revenue mo, puwede mong i-check yung result ng business mo, puwede mo siyang gamitin, okey? Ngayon kung within the year, within the month nakapag-issue ka lang ng 50 na invoice, saka 5 bill, 'di ba? So technically wala ka pa ring babayaran, free pa rin siya. So wala siyang ano, in short, wala tayong tied up. Okey, wala tayong tied up in the sense na kung gusto mo siyang gamitin, gamitin mo siya. 'Pag ayaw mo siyang gamitin, huwag mo siyang gamitin, okey. Pero ang question siyempre magiging question niyo sa amin is, 'pag hindi ko ba siya ginagamit baka biglang mabura yung 'di ba, mawala yung login ko or mawala yung account ko. Hindi siya mawawala. Kasi lalo na kung BIR compliant ka. Kasi ang BIR ko 'pag sinabing BIR compliant ka, kailangan 10 years namin i-keep yung data mo, eh.
walang problem. Iki-keep natin yung data mo for 10 years, 'di ba? Kung active ka naman yung user ka, nakita natin na ginagamit mo naman yung pawikan eh. Wag lang yung totally hindi mo siya ginamit for 1 year. As in, wala kang login, wala kang logout, 'di ba? Medyo ano yun eh, medyo kailangan nating ang gagawin natin doon is ang gagawin natin is parang ipa-park natin yung yung module mo ay yung ano mo yung business mo, yung entity mo. Ang tawag namin doon is entity. Yan. Ipa-park lang natin siya. Ngayon kung kailangan mo ulit siya, di mag-email ka lang sa amin sa support. And then or tawagan mo lang yung cellphone number na sa support, then i-open natin for you. Hindi ganoon kahirap ano yun eh, hindi tayo ganoon kahirap kausap regarding that. Kaya ah ano ba yung aside from that, ano ba yung monthly plat? Ito yung pili mo halimbawa kasi may mga business na tulad ng mga parang sabihin ng coffee shop, okay? Or medyo ano ka, marami kang maglagay ng invoice, marami kang mag-create ng invoice daily. Wala ring problem 'yon. So magkakaroon lang tayo ng monthly plat na ano sa'yo, na charge sa'yo. Kasi depende sa gamit mo eh. Okay. Ngayon kung ang gamit mo is ginagamit mo siya as halimbawa ano ka, ah, fast moving goods yung ano mo, binebenta mo or halimbawa kung ano ka, tawag mo dito is yung ah, ang shop mo is yung goods na maraming binebenta, grocery, something ganon. Siyempre, di ba, ano yun eh, marami kang issue receipt kasi maraming client yun eh. Para hindi sa'yo ubra yung presyo ko, di ba? Ang kailangan mo is yung monthly flat. Okay. Ang monthly flat natin is usually ang binibigay sa nating monthly flat is 1.5. Okay? Yan yung pinaka ano natin, pinaka maliit na ano, yung pinaka entry na monthly flat. So wala kang babayaran na anything. Kung pinili mo yung monthly flat, siya na yun, di ba? Ang magkakaroon lang tayo ng konting adjustment yan. Hindi tayo magmamahal kasi ayaw nating mahalan yung ano natin kasi pang ano nga 'to eh, pang mga medium din eh. Kailangan medyo hindi natin ma-charge ng masyadong malaki yung mga user natin. So, sabihin natin 1.5 hanggang 3,000. Hanggang ganun lang yung bibigay natin sa'yo. 'Di ba? Hanggang ganun lang yung monthly mo. Kung medyo malaki yung grocery mo, as in grocery talaga, marami kang, 'di ba? Marami kang cashier, tatlo yung cashier mo, 'di ba? Hanggang ganun. Marami kang product, marami kang inventory, 'yun, hanggang 3,000. Okay na 'yun. The rest, wala na tayong pag-uusapan. Kahit na gaano karaming data yung ipasok mo. Kasi ang pinag-uusapan dito sa ano sa monthly plat eh, syempre sasabihin ng mga businesses is kasi masyado akong maraming invoice kasi grocery nga ako eh. And then marami akong branches, 'di ba? Marami akong cashier. So yun yung question palagi. So ang ano natin is yun nga 1.5 hanggang 3,000. Unlimited user na yan. May user ka na sa accounting, may user ka na sa yung cashier mo, may user ka, may user din yung ano mo, transport mo or yung inventory mo, may mga user, unlimited user. Ikaw ang bahalang mag-create ng user for you kasi ma-customize yan eh. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ma-customize. So, yan yung ano natin. Yan yung Pawikan Ledger. Yan siya. Okay. Kung may mga question kayo about us is pwede kayong mag-email dito sa inquiry@pawikanledger.com or pwede kayong mag-text or tumawag dito or kung sa mga existing user kasi natin, meron tayong mga existing users eh. So, dito usually yung gagawin mo. Dito ka mag-ano. Yan. Yan lang yung ano natin, introduction. Medyo mahaba yung introduction natin sa Pawikan Ledger. Pero syempre, yun kasi yun eh. Ang ang notion kasi namin dito, ang talagang goal natin dito is kasi nga 'di ba, kung small saka medium business kayo, kung kukuha kayo ng cash, medyo pricey yan eh. Pero hindi ako sure kung paano yung mga pricing ng other, cash kasi hindi ko naman sila I don't mind them naman kasi syempre ano to eh, ito yung environment natin eh. Uh, pa, uh, Try nyo lang yung ano, i-try nyo yung Pawikan Ledger. Okay? Try nyo yung mag-sign up dito kasi free naman siya, di ba? Mag-sign up kayo dito, free naman siya. Ngayon, kung hindi nyo siya magustuhan, makikita naman natin eh, feel free to sabihin niyo lang, hindi sa akin, hindi para sa akin ang Pawikan Ledger. Wala tayong pag-uusapan. Kasi may pre-invoice naman to eh. Ngayon, pag nagustuhan mo siya, na feeling mo, okay, gusto ko siya, yun, pwede nating i-activate talaga yung ng ano yung account mo. As in, activate talaga sa environment natin na sa web talaga. Pwede natin siyang gamitin. Pero, yan.
Email lang kayo, shoot lang kayo ng email. And then magpo-post ako ng ng mga video regarding sa mga module na to sa Facebook saka sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube saka sa Facebook yung Paubican Ledger. So may Facebook ako eh. Ito yung Facebook ng Paubican Ledger. Ito siya. Okay. Yan. Paubican Ledger. May konti pa lang tayong follower. Yung mga, yan. Yan. So, dito ko ilalagay yung mga post ng mga video kung paano siya about sa module and other whatnot. So to give you pala example about sa module, no, ito yung pagka nakapag-create ka, ito yung lalabas sa'yo. Yan. Si Juliana, mother ko to. Yan. So hindi to totoo yung mga data rito. Yan, yan. Wala pa naman data. Pero ito yung lalabas sa'yo. Okay. Ganyan yung nagiging dashboard mo. Ito yung sinasabi ko na mga module natin. Ito siya, sales, procurement, warehouse, right? Ito kasi, pag-open mo nito, pag-create mo, medyo minimal lang yung lalabas sa'yo dito. Pero ano yan, kaya ako ginawang minimal yan kasi may mga businesses na yung iba, hindi naman nila gagamitin yung lahat ng module, di ba? Baka magka-clutter tayo ng masyadong marami dito. Pero maka-customize mo yan. Halimbawa, dito, may mga lead yan i-check mo lang siya. Halimbawa, sa sales, kailangan ko mag-issue ng, kung invoice ka lang, di-invoice ka lang. Pero kung kailangan ko mag-issue ng official receipt, di ba? Ayan siya, pwede ka mag-issue niyan, official receipt. Pwede kang mag-add ng, basta i-ano mo lang siya, i-enable mo lang siya. Halimbawa, may sa bat report, di ba? Gusto kong mag-ano ko ng bat report. Yan, pwede siya. Tapos, kailangan ko ng yung, itong cost system description, di ba? Ito, makikita niyo to. Kasi itong Paubican Ledger, as I mentioned, pwede nyo siyang i-apply as a CAS sa BAR. Kung gagamitin nyo siya as official CAS, hindi lang pong pang-recording. Yep, ma-apply nyo siya. Meron siya tayo. And then may tax rate dito. I-on nyo lang siya dito. Actually, on nga natin siya. Yan. And then, may financial statement, income statement, balance sheet, saka cash flow. Add mo lang siyang ganyan. Save mo lang siya. Okay. So, pag na-save mo siya, lalabas siya rito. Yan, andito yung bat report natin. Ito yung per quarter, di ba? Makikita mo yan. Basta magkakaroon ng data yan yung lahat ng module na to, i-discuss ko to pag next na discussion. Pero yan siya, yan. Yan yung bat report. And then, yung cost system description mo, automated to eh. Pag nag-create ka ng nilagay mo yung mga info mo dun sa creation mo, makikita mo na siya. Eto na yun, lalabas yung mo. Ito yung bibigay mo rin pag nag-apply ka ng cash. Yung mga description natin. Ayan, pwede niyo basahin to. Yan. So yan yung Paubican Ledger. Aside from dyan pala, para maano lang kayo about yan. Ito yung dashboard natin. Yan may mga viewing yan tulad nito, yung sales month to date, yung purchase mo month to date, may breakdown yan, makikita mo yan. And then, mako-customize mo rin yan kasi yan yung view Yan yung view ng dashboard mo. Yan. Mako-customize mo yan dito kasi yan. Tanggalin natin yung iba para hindi mag-clutter. Technically, pag nag-create ka ng account, ito yung unang lalabas sa'yo. Yan yung ng dashboard mo. Yan yung talagang pinaka-default. Ito yung sales mo month to date, purchase mo month to date, saka yung net na. Yan. Sales minus purchases. Yan. May breakdown yan. Ang breakdown ng sales is yung invoice. Ang breakdown ng purchases is yung bill. Yan, may breakdown to. Okay? And then, ito yung silalim na to kung naka-pay as you go ka na, di ba, yung piso-piso or invoice ka lang. Makikita mo rito yan Tama, mayroon pa si Mamulyan na si mother is meron pa siyang 15 na receipt kasi hindi pa ginagamit Yan. Yan. So, yan. Ang next video natin, ituturo ko is pag nag-landing ka rito. Syempre, ang unang gagawin mo is mag-create ka ng product at mag-sales ka, di ba? Meron tayong quick sale. Ito yung sinasabi ko yung POS. Pag inopen mo yan, POS, yan. Ito pwede nyo i-save sa Lalabas dito yung mga product ninyo. Yan. Pwede nyo i-save to sa sa kung halimbawa may cashier ka, di ba? Ang cashier mo is, bibigyan mo siya ng login. So, may mga cashier ka. May login to. May kanya-kanya silang login. Yan. Owner kasi ito. Yan. Ito POS to. Makikita mo yung product dito, tapos i-check out mo lang ganun. Kiklik, kung ano naman yan, tablet, tatap-tap mo lang siya. Makikita mo na siya dito. Yan. Discuss ko siya ulit. Quick bill, ito yung ginagamit mo kapag meron kang, di ba, yung mga product mo, may delivery ka, may bumili ka ng product for resale, yan. Quick bill yan.
ganito yung tsura niyan. Ang quick bill natin. Yan. Hanapin mo na yung vendor, lalabas yun dyan. Yung product na i-receive mo, i-add mo yan eh. And then, yan, paid for, ganyan. Pwede mong gamitin sa cellphone to. Yan, quick bill. Saka ito rin yung, the next is yung, itong quick expense. Yan. Ito yung mga expenses mo na daily, na or daily or monthly na ginagawa mo. Kung halimbawa, may expense ka na, yung, halimbawa, delivery fee, pwede mo siyang ilagay dito. Kasi lahat ng yan, automatic yan, pupunta sa financial statement mo eh. Pupunta sa income statement mo, di ba? Kung may withdrawal ka naman, punta sa balance sheet. Basta ito yan, sales saka purchases, ito yan. Itong purchases na to guys, folks, ano lang to ha, ay yung ano lang to, goods na pinapurchase mo. Hindi kasama yung expenses mo na ah, hindi naman may walang kinalaman sa merchandise. Ganyan. Okay. Next video na lang ulit tayo, folks. I-record ko yung video and then I'm gonna show you in the next video. Thank you. Welcome to Public and Ledger again.